Yes, good morning mga kapatid. Are you excited this month of July? Our topic series is The Great Men of God. Importanteng malaman natin kung sino-sino yung mga taong iyon upang magkaroon tayo ng kaalaman kung ano ang kaganapan patungkol sa kanilang pagkatao na sila ay naturing Great Men of God. So tayo po ay magsitayo. Let's pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataon na muli kami ay tutunghay sa inyong mga salita. Kayo nga po, Panginoon, ang gumabay, ang banal na Espiritu ang manguna, magpaliwanag sa mga salitang ito upang patuloy naming maitanim sa aming mga puso at isipan ang iyong katuruan. Lord, itago niyo ako sa inyong likuran, hindi po ang kahinaan ang aking makita, bagkos ang pagkilos ng iyong salita. At naway patuloy mong alisin sa aming mga puso ang anumang balakid, ang mga hadlang upang hindi namin maunawaan ang katuruan mo sa sandaling ito. Lord, patuloy na kami ay iyong pagpalain, palakasin mo kami at bigyan ng karunungan habang kami ay nag-aaral lang iyong salita at nawaya hindi po dito natatapos ang mga salitang ito, Panginoon, kundi patuloy namin itong may share sa iba. Lord, kayo ang magpala, patuloy mo kami samahan hanggang sa matapos ang pag-aaral na ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, tayo po ay makakaupo na. Ako po ay may ibabahagi sa inyong isang kwento patungkol dito sa mga dakilang tao sa ating Biblia. Ito ay isang taong walang kapintasan, tapat sa Diyos sa lahat ng kanyang mga paraan. Isang taong kilala sa panalangin ay ipinadala sa kanyang kamatayan dahil sa paninibugho ng mga taong gustong hadlangan ang kanyang kadakilaan. Siya ay hinatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagbabalak ng kanyang mga kaaway at ang batas ng lupain at itinapon sa isang silid na bato na nilalayong maging kanyang libingan. Pakinggan niyo po, mamaya may question and answer tayo. Isang bato ang ginulong sa siwang, ngunit sa lahat ng kapangyarihan at bagis nito, hindi siya nahawakan ng kamatayan. Sa isang umaga, ang bato ay ginulong, siya ay lumabas na matagumpay, niluwalhati niya ang Diyos, binigyan ng karangalan ng mga pagano ang Diyos, at hinatulan ang kanyang mga kaaway. Kanino po patungkol ang kwento? Okay. Maaring kay tumpa kay Daniel, pero meron ding segue sa ating Mesiyas. Di po ba? So, ang kwento din ni Daniel ay itinakda pagkatapos mismo ng unang pagsalakay ng Babylonia sa Jerusalem. Yun ang ating mababasa sa Pangalawang Hari, Kabanata 24. Dinala ang mga Israelita sa pagkatapon at kabilang sa mga bilanggo na ito ay 4 na lalaki mula sa maharlikang angkan ni David. Si Daniel na pinangalan ng Belteshazzar at ang kanyang 3 kaibigan na sina Shadrach, Meshach at Abednego. So ang topic natin sa umagang ito ay ginagantimpalaan ang katapatan. Text, Daniel 6:1-28. Pag sinabi nating Daniel, paki-slide po, Pastor. Si Daniel ay dakilang propeta sa Biblia. Bata pa noong dinalang bihag sa Babylonia. Tinatayang 15 to 17 years old po lamang, hindi eksakto. Pero ang sinasabi ng Daniel 1:4, ayan. Sabi sa Daniel 1:4, ang pipiliin nila ay mga kabataan na walang kapansanan, makikisig, matatalino, madaling turuan, may malawak na pangunawa at karapat dapat maglingkod sa palasyo. Tuturuan din sila ng wika at panitika ng mga taga-Babylonia. So, yung sa murang edad ni Daniel ay hindi po naging hadlang
para siya ay gamitin ng Diyos. Kung ikaw ay tinawag ng Diyos na bata ka pa, then magpatuloy ka. Yan po si Daniel. Bata pa siya, hindi hadlang. Pagka ikaw ay kinatok ng Diyos, kahit anong edad mo, gagamitin at gagamitin ka ng Diyos. Ito yung mga katangian ni Daniel. Paki-slide po. Yan. Una, kontrolado ang sarili. Pasalamat ako sa Diyos sa linaw ng mata ko ngayon. Hindi na ako gumagamit ng salamin, no? So, kontrolado ang sarili. Binanggit sa Daniel 1:8, ngunit ipinasya ni Daniel na hindi niya dinurungisan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng mga pagkain at alak na galing sa hari. Kaya ipinakiusap niya kay Aspinas na huwag silang pakainin at painumin ng mga yon. So, okay. Review, mga kapatid. Last sermon ni Pastor Boying, ano ang inayawan ni Joseph? Ano ang inayawan ni Joseph nung nakaraang linggo? Hindi na naalala, Pastor, oh. Ayun, yung asawa ni Potiphar, very good. Ngayon, ano ang inaayawan ni Daniel? Ayun, pagkain. Ayun. Bakit kaya umaayaw? Alamin natin yan mamaya. Kung sa katayuan ba natin, iahayin sa yung masarap na pagkain ng hari, aayaw tayo? Ipagpapalit mo ba sa gulay yung pagkain ng hari na binibigay sa iyo? Tingnan natin, silipin natin yung mga dahilan ng pagtanggi ni Daniel sa pagkain ng hari. Paki-slide mo, Pastor. Una, mga batas ng Hudyo. Si Daniel at ang kanyang mga kasama ay Hudyo na sumusunod sa mahigpit na mga batas sa pagkain, kabilang ang mga pagbabawal laban sa ilang pagkain at gawain. Gaya ng pagkain ng karne na hindi wastong inihain o pagkonsumo ng pagkain inialay sa mga idolo. Ano itong mga idolo? Iyon, yung mga Diyos na ginto, Diyos na kahoy, Diyos na metal, lahat. Yung mga sumasamba sa araw, kasama rito yun eh. Pangalawa, karumihan. Yung karumihan dito ay tinuturing na paglapastangan. So ang pagkain ng hari, malamang nakasama ang karne na maaaring inihain sa mga Diyos ng Babylonia, ay itinuturing na marumi sa ritual at madudumihan si Daniel at ang kanyang mga kaibigan kung kakain sila nito. Tingnan mo yung self-control ng apat na yon. Samantalang tayo, paborito natin yung karne. Baka may iba sa atin na hindi nga kumakain ng gulay, hindi ka kamag-anak ni Daniel. Pangatlo, katapatan sa Diyos. Ang pagtanggi ni Daniel ay simbolo ng katapatan sa Diyos at isang paraan upang mapanatili ang kanyang espiritual na kadalisayan at pagsunod sa kanyang pananampalataya. Ito yung mababasa natin sa Daniel 1 verse 12. Pang-apat, mas malusog na dieta. Hiling nila ay tubig at gulay sa paniniwalang ito ay isang malusog na alternatibo sa masaganang pagkain at alak na inihahain sa mesa ng hari. Wow! Hindi kumakain ng espesyal si Daniel. Hindi pa siguro uso nun yung Jollibee at saka McDo. Walang inasal. 5, kalusugan. Pagkatapos ng 10 araw na pagsubok, si Daniel at mga kasama ay nasumpungang mas malusog at mas matatag kaysa sa mga kumain ng pagkain ng hari. Ayan, nagkaroon na ng comparison. So, masarap talaga yung gulay. Lalo na pag sarili mong tanim, ang sarap kainin. Brother Randy, wala na tayong upo. Ngayon, ano yung challenge sa atin dito?
Sana mas maraming tao ang tumanggi na ikompromiso ang pananampalataya gaya ng ginawa ni Daniel. Tayo ba ay kayang magkompromiso ng ganon? Hindi natin isasantabi ang ating pananampalataya. Kasi baka mamaya, pag hinainan tayo ng pagkain ng hari, madali tayong tumalikod kung ano yung na pagkasanayan na natin. Out of curiosity, ay, masarap to, kainin ko to. Pero sa pagkain mong yon, nagkasala ka. Sige, magpatuloy tayo sa katangian ni Daniel. Pangalawa, matalino. Yan. Siya ay may kaalaman at isang interpreter ng mga panaginip. Uso noon yung interpreter kasi nangyari itong pag-interpret ni Daniel ng mga panaginip. Doon sa kanila sa lugar ng Babylonia, yung nanaginip yung hari, hindi kayang paliwanag ng mga astrologo at saka yung mga bihasa rito, hindi niya pagpaliwanag na binalak na nga ng hari na patayin, pero lo and behold, si Daniel ay kinasiya ng Diyos, pero inawat niya ang hari na patayin yung mga taong bihasa sa pagpapaliwanag ng panaginip. Kung wala si Daniel sa lugar na yon, maaaring marami ang namatay. Matapang, pangatlo. Hinarap ni Daniel ang mapagmataas na Haring Belsasar dahil sa kanyang kawalang galang sa Diyos at kawalang galang sa mga sisidlan sa templo. Hindi siya natatakot sa oposisyon o sa utos ng hari. Yan, no? Yan ang katangian ni Daniel. Kaya niyang baliin yung utos ng hari dahil meron siyang sinusundang sinasampalataya ng Diyos. Pang-apat, man of prayer. Sino ang mga kapatid natin ditong mapanalanginin? Yan. Pagka may ugali kayong ganon, nahawaan kayo ni Daniel. Si Daniel ay nagpakita ng malalim na debosyon sa Diyos. Regular siyang nagdarasal 3 beses sa isang araw. Wala siyang pakialam sa banta ng kamatayan mula sa tiwaling batas na ipinatupad ng ibang mga pangulo, mas piniling maglingkod sa Diyos higit sa lahat. Yan ang kanyang prinsipyo. Diyos sa Diyos ako. Panglima, matuwid at matapat. Si Daniel ay responsable, tapat at masigasig sa lahat ng kanyang ginawa. Perfectionist. Gusto niya maganda yung outcome ng kanyang pagkilos. Then, ang pang-anim, visionary prophet. Si Daniel ay naging kagalang-galang na pinuno ng imperyo. Siya ay naging propeta na nakakakita ng higit sa kasalukuyan. Siyempre, yung panaginip ng mga hari, hindi pa yun nangyayari, pero naipapaliwanag niya yung mga maaaring maganap sa hinaharap. Kaya siya ay visionary prophet. So, paano nga ginantimpalaan si Daniel? Paano ginantimpalaan ng Diyos si Daniel? Una, paki-slide po yan. Ang katanyagan at integridad ni Daniel. Letter A, nagtagumpay si Daniel. Siya ay hinirang na isa sa 3 gobernador sa kaharian kung babasahin natin ang Daniel 6 verses 1 and 2. Nandiyan po yan, Pastor, nakaayon. Si Haring Dario ay pumili ng 120 pinuno ng mga reyon sa buong kaharian. Pumili rin siya ng 3 mamamahala sa mga pinuno ng rehiyon at mangangalaga sa kapakanan ng hari at isa rito si Daniel. Okay, kita mo? So, nakilala si Daniel kaysa sa iba. Yan ang binabanggit na Daniel 6:3. Si Daniel ang naging pangunahin sa 3 tagapamahala at sa mga pinuno ng mga rehiyon
dahil sa pambihira niyang karunungan. Dahil dito, inisip ng hari na siya ang gawing tagapamahala sa buong kaharian. Yun, ito na. Narinig ng kanyang dalawang kasama na yung pag-angat ng posisyon ni Daniel, dahil balak ng hari na ilagay sa mas mataas sa posisyon, naroon na yung inggit. So, biblical pala yung inggit. Pag ikaw ay tapat at masipag sa iyong trabaho, merong issue na ibabato sa iyo. So, letter B, ang inggit ng mga opisyal. Yan, Daniel 6:4. Kaya ang dalawang kasama niyang tagapamahala at ang mga pinuno ng mga rehiyon ay humanap ng maibibintang kay Daniel upang wag matuloy ang magandang balak ng hari para sa kanya. Ngunit, wala silang makitang dahilan sapagkat laging matapat si Daniel sa kanyang tungkulin. Tingnan mo, walang butas na makikita. Kahit na ang pinakamakadiyos na mga tao ay maaaring magkaroon ng kanilang mga kaaway. Si David, sa kanyang kabutihan, sa kanyang haring pinaglilingkuran, pero may threat sa kanyang buhay. Ilang beses siya sinibat. Lalo na si Kristo na walang kasalanan pero nagkaroon ng kaaway. Mga kaaway sa bisa ng paninibugho. Matindi to. Pagka ang kaaway mo ganon, wala kang kaalam-alam. Yung pala may galit na sa'yo. Sabi pa nung Ilongga, malambing daw Ilongga, pero ingat ka, maramdaman mo, tinamaan ka na. Totoo ba yun? Ang kanyang marangal na katangian ay pinatunayan ng kanyang mga kaaway. Hindi sila nakagawa ng paratang sa kanya na walang makitang kasalanan o pagkakamali sa kanya. Dahil siya ay tapat, ibig sabihin, mapagkakatiwalaan at maasahan. Ito yung tao na pag iniwan mo, bigyan mo lang ng konting instruction, less supervision, pagbalik mo, kontento ka na dun sa kanyang performance. Look at, tingnan nyo yung katangian ni Daniel. Kaya niya nagagawa ito dahil lagi siyang sinasamahan ng Diyos. So, ano ang mapupulot natin dito? Dapat tayong magpatuloy sa Diyos para samahan din tayo ng Diyos. Ang kanyang makaaway ay nagpasya na mayroon lamang itong paraan upang talunin siya. Basahin natin yung nakadisplay sa monitor. Pakibasa po, sabay-sabay. Iyan. Upang makahanap ng butas sa pagitan ng batas ng Diyos at batas ng lupain. Na pagkatapos ay itinakda nilang gawin. Tingnan natin sa letter C. Yung utos na dinisenyo upang ibitag si Daniel. Ayan Daniel 6 verse 6. Ang hari ay nilapitan ng mga kaaway ni Daniel. Pagkatapos nilapitan, nagbigay pa ng suwestyon. Iminungkay nila ang isang maharlikang batas. Isang matatag na utos. Basahin po natin ang Daniel 6 verse 7. Yan, sige po. Ayan, na walang anumang petisyon ang maaring gawin sa sino mang Diyos o tao para sa mga araw na yon maliban sa hari. Ang kaparusahan, itapon sa yungib ng leon. Nakakatakot. So, hinikayat ang hari na itatag ang utos sa Daniel 6 verse 8 to 9. Ayan, kaya mahal na hari, magpalabas po kayo ng gayong kautosan at inyong lagdaan upang maging batas ng Media at Persya. Batas na hindi mababago ni mapapawalang bisa. Sa verse 9,
at gayon nga ang ginawa ni Haring Dario, na ayon sa batas ng Medes at Persians ay hindi maaring baguhin. Pinirmahan ni Haring Darius ang kautusan. Ayan na, aprobado na ng hari. Abangan natin ang susunod na nangyari. Pangalawang puntos, napakahusay na buhay panalangin ni Daniel sa verse 10 to 17. A, patuloy na nagdasal si Daniel. Yan ang kanyang weapon, panalangin. Alam na lubos na ang kautusan ay nilagdaan na. Daniel 6 verse 10. Ayan, nang malaman ni Daniel na nilagdaan na ng hari ang gayong kautusan, umuwi siya, lumuhod siya't nanalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos sa isang silid sa itaas ng kanyang tirahan sa may bukas na bintanang nakaharap sa Jerusalem. 3 beses niyang ginagawa ito sa maghapon, gaya ng kanyang kinaugalian. So, pagdarasal niya 3 times a day. Binanggit din po yan sa awit 55 verse 17. Basahin po natin. Yan. Sa umaga at hapon, maging sa gabi rin, aking itataghoy ang mga hinaing at ang aking tinig ay kanyang diringgin. Purihin ng Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Look at that principle ni Daniel. Umaga, tanghali, hapon, gabi. Tayo ba ay may ganong prayer life sa bahay o saan man? Tingnan mo si Daniel na mapanalanginin. Tingnan mo siya kung paano siya naging successful sa kanyang buhay. May kapatid kaya si Daniel dito o kamag-anak sa kongregasyon nito? Yung pagdarasal patungo sa Jerusalem, may ibig pong ipakahulugan yon. Basahin po natin yung unang hari, Kabanata 8, talata 30. Ayon dito, pakinggan po ninyo ang inyong lingkod at ang iyong bayang Israel. Tuwing kami mananalangin parap sa lugar na ito, pakinggan ninyo kami buhat sa inyong tahanan sa langit at patawarin ninyo kami. Mahalagang bagay yung pananalangin nakarap si Daniel sa Jerusalem. Although mapanganib kay Daniel na manalangin gaya ng kanyang nakaugalian, subalit alam niya na ito ang pinakaligtas na magagawa niya ay ang pagsunod sa Diyos. Mapanganib siya sa utos ng hari, pero sa Diyos, sumusunod siya. So, hindi naputol ang pagpapananalangin ni Daniel. Hindi pinahintulutan ni Daniel na baguhin ng utos ang kanyang mga aksyon sa isang paraan o iba pa. Hindi siya sumunod sa hari. Bagkos pinagpatuloy niya kasi yun ang alam niyang tamang gawin. Hindi siya nagdarasal ng higit o mas kaunti, pinagpatuloy lang niya ang kanyang napakahusay na buhay panalangin. Walang dagdag, walang bawas, yung pa rin, 3 times a day. Tayo, mayroon bang 3 times a day o baka isa wala pa? Huwag nating kalilimutang manalangin. Letter B, eto na, nahuli si Daniel. Daniel 6, verse 11, ngunit binabantayan pala siya ng kanyang mga kaaway nang makita siyang nananalangin. Paki-slide po yung picture, Pastor. Ayan, oh. 3 pa yung nakakita sa kanya, oh. Grabe, pagka talaga, alam mo, pagka may naiinggit sa'yo, lahat ng galaw mo, nakamonitor sila, talo pa yung CCTV, babantayan ka 24/7. 3 CCTV yun, oh, 6 na yun. 3 tao, 6 na yung CCTV noon. Kaya ingat tayo sa mga naiinggit sa atin. Baka meron. Kasi pag ikaw ay sinasama, pinagpapala ng Diyos, maraming maiinggit sa'yo. Kaya magpatuloy lang tayo sa Diyos. Iniulat ng mga kaaway si Daniel sa hari. Pagkatapos mahuli, isinumbong na ngayon. Nagmarites na sa hari. Siyempre, yun ang gustong-gusto nila. Nakakita na sila ng butas eh. Ano pang gagawin? Basahin po natin ang Daniel 6, 12 to 13. Ayan, oh.
Siya'y kanilang isinumbong sa hari at sinabing, hindi po ba't pinagtibay ninyo ang isang kautosan na sa loob ng 30 araw ay walang mananalangin sa sinumang Diyos o tao liban sa inyo? At ihahagis sa kulungan ng mga leon ang sinumang lumabag dito? Sumagot ang hari, ang kautosan ng Media at Persia ay hindi mababago ni mapapawalang bisa. Ayan, sa 13, sinabi nila, mahal na hari, si Daniel po na isa sa mga dinalang bihag mula sa Juda ay lumabag sa inyong kautosan at 3 beses pa po kung manalangin araw-araw. Ayun, no? May ebidensya. 3 beses. Ipinaalala kay Darius ang di nagbabagong utos. Tapos, inakusahan si Daniel ng pagwawalang bahala sa hari at sa kanyang utos. So, ang hari ay pinilit na sumunod sa kanyang sariling utos. So, basahin po natin yung Daniel 6:14-15. Nang malaman ito ni Haring Dario, nabalisa siya at maghapong inisip kung paano maililigtas si Daniel. Ayan, no? Pati yung hari, meron ng simpatiya kay Daniel. Sa bagay, lagi silang magkasama sa trabaho, nagkaroon na sila ng intimacy. So, unti-unti, itong hari na to ay na-adapt na yung pananampalataya ni Daniel sa ating Diyos. Ikaw ba naman, lagi mong kasama yung lingkod ng Diyos eh. Imposibleng hindi yun mag-share ng Word of God. Kaya yung hari, tingnan mo, sa talatang sinabi natin, sa 15, nang magkaroon muli ng pagkakataon ng mga kaaway ni Daniel, lumapit ang mga ito sa hari at sinabi, muli na namang pinaalala yung mga inspire ni Daniel. Alalahanin niyo, mahal na hari, na batas sa Media at Persia na hindi maaring baguhin ang alinmang kautosan na pinagtibay ng hari. Grabe, talagang pinitpit nung 3 yung kaparusahan na dapat ipataw kay Daniel. Hindi nila tinigilan yung hari. So, hindi nasisiyan sa sarili, sinubukan ng hari na iligtas si Daniel. Dahil sa pangangalaga at pagmamalasakit sa kanyang kaibigan, ang hari ay time team na naghanap ng solusyon para iligtas si Daniel mula sa mga leon, ngunit hindi niya nagawa. Paano niya gagawin yun? Siya ang pumirma eh. Siya ang nagtatak ng singsing dun sa batas na yon. So, hindi niya pwedeng baliin yon, kundi kailangan i-execute kay Daniel. Dahil may nakitang paglabag, may testigo na higit pa sa CCTV ang pag-spy sa ating karakter na si Daniel. Pinipilit ng mga kaaway ni Daniel ang hari na sundin ang kanyang utos. Letter C, ito na, si Daniel ay inihulog sa yungib ng mga leon. Nagkamali yung aking letter, oh. Si Daniel yan, si Daniel. Ayan na. Diyan na yung titulong Daniels in the Lion's Den. Basahin natin yung talata. Dahil dito, iniutos ni Haring Dario na ihulog si Daniel sa kulungan ng mga leon, ngunit sinabi niya rito, naway iligtas ka ng Diyos na buong katapatan mong pinaglilingkuran. Tingnan mo, naway iligtas daw siya ng Diyos. May pabao ng panalangin. Na ililigtas siya ng Diyos si Daniel na patuloy niyang pinaglilingkuran. Tanong mga kapatid, magkaroon kaya ng gayong pag-asa kung hindi sincere ang paglilingkod ni Daniel sa Diyos? May pag-asa? Wala. May ililigtas ba si Daniel ng Diyos kung hindi siya sincere sa kanyang paglilingkod o pananampalataya? Wala. Tama. Walang pag-asa. So tayo rin, pag hindi tayo sincere sa paglilingkod sa Panginoon, wala rin tayong benefit sa ganun. So ang susi, magpatuloy. Kaya ngayon, church planter natin, umabot ng 20 years, nag-celebrate tayo ng 20 years anniversary dahil nagpapatuloy. Yan. Ang yungib ay isinara ng isang bato at tinatakan.
Daniel 6 verse 17, basahin po natin. Ayan. Nandiyan na si Daniel sa yungib ng mga leon, no? Tingnan yung mga leon, no? Hindi man lang siya pinapansin. Ano kaya sikreto? Baka ayaw nila ng amoy gulay. Tingnan mo, oh. Hindi mabango yung gulay, eh. Tingnan mo, yung tao, pag kumakain ng karning aso, pag naamoy ng aso, tahol ng tahol. O, di ba? Ibig sabihin, pag masarap ang kinakain mo, amoy na amoy sa iyo. So, pag gulay at tubig, walang amoy. Parang Chito, alihin natin yung mga gulay mo, ah. So, sa Daniel 6 verse 17, ayan, ang bunganga ng kulungan ay tinakpan ng isang malaking bato, tinatakan ito ng pantatak ng hari at ng kanyang mga tagapamahala para hindi mabuksan ng sinuman. Alam mo ang purpose dito ng hari, kaya niya yun ay tinatakan. Sapagkat maraming kaaway si Daniel. Pagka may kumuha doon para ilabas, maaari siyang patayin doon sa labas. Ang purpose ng hari, kung di man patayin ng mga leon si Daniel, hindi siya mapapatay ng sino man sa kanyang mga kaaway. Kaya yun may tatak. Dahil sa tatak na yun, walang maaaring makialam. So, tinatakan ng singsing na pantatak ng hari upang masiguro na walang magtatangkang magligtas kay Daniel o magpumatay sa kanya. Ganun po ang prinsipyo ng hari, kaya may tatak. Pangatlong puntos, ayan, ang simpatiya ng hari at ang matatag na pananampalataya ni Daniel. Sa letter A, nag-alala si Darius, yung si Haring Darius. Ang kanyang gabi ay hindi mapakali. Basahin po natin ang Daniel 6 verse 18. Ang hari naman ay umuwi sa palasyo, ngunit magdamag itong hindi makatulog. Hindi siya tumikim ng pagkain at ayaw rin niyang paaliw. Ayan, no? Ginugol ang gabi sa pag-ayuno at walang mga musikero. Ang usual na activity ni Haring Dario ay kumain, aliwin ng mga musikero. Subalit nung gabing yon, nung maihulog si Daniel sa yungib ng mga leon, walang ganong seremonya. Hindi rin siya makatulog. Ang kanyang pagmamalasakit kay Daniel ay kitang-kita. Basahin po natin yung Daniel 6 verse 19 to 20. Kinabukasan, maagang nagbangon ang hari at nagmamadaling pumunta sa kulungan ng mga leon. Pagdating doon, malungkot siyang tumawag, Daniel, tapat na lingkod ng Diyos na buhay. Iniligtas ka ba niya sa mga leon? Maagang bumangon at dali-daling pumunta sa yungib at umiiyak kay Daniel na may hagulgul na boses. Iniisip kong iniligtas ng Diyos si Daniel. Ang patungkol ng hari kay Daniel ay isang lingkod ng Diyos na buhay na patuloy na naglilingkod sa Diyos. Sa letter B, si Daniel ay hinango. Sinagot ni Daniel ang hari. Basahin po natin yung display sa screen. Sa talata 21, sumagot si Daniel, mabuhay ang hari. Sa talata 22, wala pong nangyari sa akin sapagkat ang bibig ng mga leon ay pinatikom ng mga anghel na isinugo ng aking Diyos. Ginawa po niya ito sapagkat alam niyang wala akong kasalanan ni nagawang masama laban sa inyo. Tingnan mo yan, no? Sa kabila ng ginawa ng hari kay Daniel, wala siyang reaksyon ng pagkagalit sa hari. Yung aksyon na yun ni Daniel ay isang halimbawa ng pagpapala sa mga umuusig sa kanya. Sa gitna ng dakilang pagliligtas ng Diyos, iniligtas ng isang anghel ng Diyos. Basahin po natin yung awit 22, ayan, maging sa kulungan ng leon, sa yungib ng leon, hindi siya tumigil sa pananalangin.
at yung paghingi niya ng pabor sa Diyos, talo pa yung ambulansya, andyan kagad ang rescue. Tingnan mo yung anghel. Kung si Daniel ay hindi tapat sa Diyos, do you think may anghel na darating dyan? Isipin nyo, magdamag siya sa kulungan ng leon. Dahil sa divine intervention, yung pagkilos ng Diyos, yung pinadalang anghel, si Daniel ay safe. Sino ang nagsara ng mga bibig ng mga leon? Basahin po natin ang Hebrew 11 verse 33. Yan, dahil sa pananampalataya nila sa Diyos, nagwagi sila laban sa mga karian, namuhay sila ng matuwid, at nagkamit ng mga ipinangako ng Diyos. Napaamo nila ang mga leon. Wow! Kaya't pag may pananampalataya ka sa Diyos, nothing is impossible. Ang soberanya ng Diyos at ang kanyang kakayahang iligtas ang kanyang tapat na mga lingkod mula sa tila imposibleng mga sitwasyon. Letter C, with affirmation of His innocence. Daniel 6:22 verse B, 22b, ginawa po niya ito sapagkat alam niyang wala akong kasalanan ni nagawang masama laban sa inyo. Dahil siya ay iniligtas ng Diyos at sinabi niya sa hari ang ganong statement, wala nga siyang kasalanan sa hari. Di ba ang ganda? Inosente sa harap ng Diyos, walang kasalanan sa harap ng hari. Na naihagis ka doon sa yungib ng mga leon dahil lang sa paninibugho ng mga kasama mo. Oh, look at that. Pero, lo and behold, ligtas na si Daniel. Inalis ni Darius si Daniel mula sa yungib. Daniel 6:23. Ayan, dahil dito, labis na nagalak ang hari at iniutos na iahon si Daniel mula sa kulungan ng mga leon. Nang siya'y maiahon na, wala silang nakita kahit man lang bahagyang galos sa katawan ni Daniel sapagkat nagtiwala siya sa kanyang Diyos. Oh, look at that. Kung bumali yung tiwala ni Daniel at kinain niya yung pagkain ng hari, delikado. Amoy karne siya. Ay amoy gulay. Hindi siya pinansin ng mga leon. Yan. Mamaya, tingnan natin yung kumakain ng karne. Meron dito eh. Ang hari ay labis na natuwa. Walang makitang pinsala kay Daniel. Protektado si Daniel. Para siyang, nai-imagine ko, para siyang may shield doon sa yung ng mga leon, yung binalot ba ng glass, na hindi siya madunggol ng mga leon. Si Daniel ay iniligtas mula sa mga leon dahil siya ay naniwala sa kanyang Diyos. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng pananampalataya, ibig sabihin nung pagka yung paniniwala niya sa Diyos, ibig sabihin, iniligtas si Daniel sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. So, ang hindi natitinag na pananampalataya ni Daniel sa Diyos ang humantong sa kanyang mahimalang pagliligtas. Di ba? Aplikasyon. Paki-slide po, Pastor. Ayan. Katulad ni Daniel, dapat tayong laging manindigan sa kung ano ang alam nating tama.
Pinili man tayo ng Diyos, pinili man ng Diyos na iligtas tayo o hindi, siya ay palaging karapat-dapat sa ating pagtitiwala. Kung si Daniel ay hindi pinabayaan ng Diyos sa mga leon, hindi ka rin niya pababayaan. Kung ikaw ay tapat sa Panginoon, anumang panganib sa iyong buhay, ang pagliligtas ng Diyos ay laging kaakibat mo. Yan ang ginawa ng Diyos sa buhay ni Daniel. Dahil patuloy siyang nananampalataya na mayroong Diyos na kanyang pinaniniwalaan, kahit nanganib ang kanyang buhay, mayroong proteksyon na dumating, mayroong rescuer. Hindi niya na kailangan tumawag ng anumang magsasaklolo sa kanya, kundi yung Diyos ang kanyang tinawag sa pamamagitan ng panalangin. Letter C, ang mga nag-akusa ay hinatulan. Ito na yung mga kaaway ni Daniel. So sa Daniel 6:24, ang mga nagbintang kay Daniel ay ipinahulog ng hari sa kulungan ng mga leon, pati ang kanilang mga anak at asawa. Tingnan mo, hindi pa sila halos sumasayad sa kulungan, ay nilapa na sila ng mga leon. Oh? Hindi pa sumasayad siguro pagka laylay doon sa butas andyan na yung leon, lumundag na. Grabe. Ang bango siguro ng mga kaaway ni Daniel. Ihagis sa parehong bitag na inilaan para kay Daniel kasama ang kanilang mga pamilya. Ayan. Yung bitag nila, sila rin ang sa kanila rin umepekto. Meron pa rin pangyayari diyan sa Biblia na ganoon Tingnan mo, gaya ng madalas na nangyayari, ang mga naglalagay ng bitag ay nahuli dito. Si Haman, do you believe Haman? Sa Esther 17, basahin po natin. Ayan, doon sa bitayin utos ng hari, binitay nga si Haman sa bitayang ginawa niya para kay Mordecai. Pagkatapos, napawi na ang galit ng hari. Di ba? Si Haman ay inakusan din niya si Mordecai at nagawa siya ng bitayan na ilalaan kay Mordecai. Pero, lo and behold, siya, yung ginawa niyang bitag, siya ang nabitag. Tapos yung babala ni Solomon sa awit 7:14 to 16, basahin po natin. Ayun, Pagbasdan mo ang masama sa baluktot niyang isip, ipinaglilihi niya ang kalukuhan at ipinanganak niya ang kasamaan. Humuhukay ng patibong para sa ibang tao, subalit siya rin mismo ang nahuhulog dito. Ayan, Parang hinukay mo na yung sariling libingan, Siya rin ang may gawa sa parusang tinatanggap sa sariling karasan, sa ngayon naghihirap. Iyon. Kaya't mahirap mag-akusa kung may inggit tayo sa iba, huwag tayong mag-akusa na kung ano yung paparusa dyan, baka sa atin mapunta yun. Bayaan mong ang Diyos ang magparusa sa bawat tao, huwag tayo ang magsabi. Tingnan mo yung karma dito. Masama. Sa letter D, ang Diyos ay mataas, luwalhatiin. Sa Daniel 6:25, pagkatapos sinulatan ni Haring Dario ang lahat ng tao sa bawat bansa at wika sa buong daigdig. Isinasaad sa sulat, sumainyo ang kapayapaan. Ang ganda na ng bati dito ng hari, sa talata 26. Iniuutos ko sa lahat ng aking mga nasasakupa na matakot at gumalang sa Diyos ni Daniel, sapagkat siya ang Diyos na buhay at mananatili magpakailanman. Hindi mawawasak ang kanyang kaharian at mananatili habang panahon ang kanyang kapangyarihan. Siya ang Diyos na buhay at matatag magpakailanman, ang kanyang kaharian ay hindi masisira at ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggan.
sa talata 27, siya ay sumasaklolo at nagliligtas, gumagawa siya ng mga kababalagan sa langit at sa lupa, iniligtas niya si Daniel mula sa mga leon. Ayan, no? So, isa pang paganong hari ang napagtanto kung sino talaga ang may kontrol. Gaya ng ginawa ni Bukadnezar sa Daniel 4, verse 34 to 35. Basahin po natin. Sabi diyan, pagkatapos ng takdang panahon, akong si Nebukadnezar ay tumingala sa langit at nanumbalik ang dati kong pag-iisip. Dahil dito, pinuri ko't pinasalamatan ang kataas-taasang Diyos, ang nabubuhay magpakailanman, ang kapangyarihan niya ay walang hanggan, ang paghahari niya ay magpakailanman. Sa 35, lahat ng nananaan sa lupa ay walang halaga. Ginagawa niya sa hukbo ang langit, anumang naisin niya. Walang maaaring mag-utos sa kanya ni makakatututol sa kanyang ginagawa. Alam niyo ba yung sinabi niya ni Haring Nebukadnezar? Pagkatapos niyang ng 7 taon ng kanyang siya ay naging hayop, sapagkat inangat niya ang kanyang sarili na ang sabi niya, siya ang nagtatag ng Babylonia. So, ang mapagkumbabang kaharian ni Haring Nebukadnezar at ang kasunod na pagkilala sa soberanya ng Diyos, matapos mapakumbaba at nawala ng katinuan sa loob ng 7 taon, nanumbalik ang katinuan ng hari at niluwalhati at pinuri niya ang Diyos. Yan yung pahayag na yan. Grabe. Pag inangat mo yung sarili, bababain ka ng Diyos. Mabuti pa yung makapansin sa ibang tao, ay magaling, may buti ang buhay ng taong yan. Pero kung ikaw ang magbubuhat ng sarili mong bangko, wag. Kailangan lagi ka lang nagpapakumbaba kasi nakikita yun ng Diyos. Tingnan nyo siya rin ni Bukadnezar doon sa, sabi niya, kung maunlad na yung Babylonia, pinagyabang na niya, ako ang nagtatag ng Babylonia. Sus, hindi pa siya tapos magsalita, yun na ang parusa ng Diyos. 7 taon. Ginawa siyang hayop. Look at that. Kaya't mahirap. Tayo, manatili tayong may pakumbabaan sa ating puso sapagkat ang Diyos ang magtataas sa atin. Sa Daniel 5:26 to 28, ito yung tulad ng ginawa ni Belshazzar. Yan, ito naman yung ginawa ni Belshazzar. Dito naman ang kahulugan, Mene, nabibilang na ang araw ng iyong paghahari sapagkat wawakasan na ito ng Diyos. Tekel, tinimbang ka at napatunayang kulang. Peres, ang kaharian mo ay maati at ibibigay sa Media at Persia. Ito yung patungkol sa paliwanag ni Daniel na minsan itinaas din ni Belshazzar ang sarili. Ang pagtaas ni Belshazzar ng sarili laban sa kataas-taasang Diyos, dahil minsan ginamit ni Belshazzar yung mga kagamitan ng kaharian sa kanilang kasiyahan. Biglang may lumabas na kamay at yun at nagsulat ng mga word na yun sa dingding ng korte. So, tinawag nila si Daniel para ipaliwanag yon. So, ganito yon. Ang pagtaas ni Belshazzar ng sarili laban sa kataas-taasang Diyos sa pamamagitan ng pag-inom mula sa mga sisidlan ng templo sa Jerusalem. Bukod sa pag-inom, ay pagpuri pa sa mga Diyos-Diyosan na bato, metal at kahoy. So, binaliwala niya ang aral ng pagpapakumbaba na natutunan ng dating haring si Nebukadnezar. Ininsulto niya ang Diyos sa halip na luwalatiin siya. Kaya't nagpadala ang Diyos ng mensahe sa pamamagitan ng pag-ukit ng mga salita sa dingding ng korte. O, kita mo? Kaya mahirap pagka tayo ay pagka itinataas natin ang ating katauhan sa hindi nalulugod ang Diyos doon. Kailangan ang Diyos ang itaas natin.
Huwag ang ating sarili. Ano man ang pagpapala sa iyong buhay, palagi mong parangalan ng Diyos. Dahil sasabihin natin na magaling ako, nagawa ko itong ganyan, yari ka sa Diyos. Wala tayong galing, kundi yun ay nagmumula sa ating Diyos. Kaya't ang ating mga sinasabi, lagi nating isali ang Diyos. Dahil walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa atin kung tayo ay magmamataas sa mata ng Diyos. Katulad ng mga haring ito. So, dito na tayo sa konklusyon. Letter A, si Daniel ay nagtagumpay sa paghahari ni Darius na namuno sa Caldea sa Daniel 6:28 at naging matagumpay si Daniel sa panahon ni Haring Dario at sa panahon ni Haring Ciro ng Persya. Sa paghahari ni Ciro ng Persya sa Daniel 1 verse 21. Naglingkod si Daniel doon hanggang sa unang taon ng paghahari ni Ciro. So, nakita nyo hindi hadlang ang kabataan ni Daniel para hindi siya gamitin ng Diyos. At ang kanyang pagtugon sa pagtawag ng Diyos sa kanyang buhay, nakita nyo naman sa ating pinag-aralan, ay hindi siya iniwan ng Diyos sapagkat ang susi ay siya ay nagpatuloy. Ngayon, kung tayo ay magpapatuloy din sa pananampalataya sa ating Diyos sa paglilingkod sa Kanya, hindi malabong ang nangyari kay Daniel ang mangyari din sa ating buhay. Kahit tayo ay nasa bingit ng kapamakan, ililigtas niya tayo. Walang imposible sa Diyos sa mga taong sumasampalataya sa Kanya. Konklusyon, ano ang mga marangal na katangian ni Daniel? Letter A, may napakagandang espiritu. Daniel 6:3. Letter B, walang kapintasan sa kanyang mga pakikitungo sa negosyo. Daniel 6:4. Letter C, nakatuon sa panalangin sa buong buhay niya. Daniel 6:10. Wow! Sana tayo ganun din. Manalangin, pagkagising sa umaga, umpisan kagad ang ating pagbangon sa panalangin kasi yun ay blessing na tayo ay mayroong panibagong buhay at kalakasan. Di, handang sumunod sa Diyos kaysa sa tao, ayan. Binabali ang masarap na pagkain, pinapalitan ng tubig at gulay upang hindi masakripisyo, makompromiso ang kanyang pananampalataya. Sa madaling salita, siya ay isang tao na naniniwala sa kanyang Diyos. Daniel 6:23, nandyan po yata, Pastor. Wala na. Hindi ko na yata nailagay Daniel 6:23. Ito, dahil dito, labis na nagalak ang hari at iniutos na iahon si Daniel mula sa kulungan ng mga leon. Nang siya'y may ahon na, wala silang nakita kahit man lang bagyang galos sa katawan ni Daniel sapagkat nagtiwala siya sa kanyang Diyos. Amen. Yan po ang susi ng pagpapala kay Daniel na sa buong buhay niya ay hindi siya nagmataas, hindi siya nagmalaki sa kanyang sarili, bagkus patuloy niyang sinampalatayanan ang kanyang Diyos na pinaglilingkuran. Tayo po ay yumuko at manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa inyong mga salita patungkol sa buhay ni Daniel na nagbibigay ng encouragement sa bawat isa na kami ay magpatuloy sa iyong pananampalataya. Salamat, Panginoon, sa mga aral na ito na patuloy naming may aangkop sa aming buhay, mailalapat
kung paano sumunod sa inyo at magpatuloy upang kami ay magkaroon ng proteksyon kung sakaling kami ay nasa kapahamakan. Lord, salamat sa mga salitang ito. Patuloy mong pagyamanin ito sa aming mga puso at naway tulungan mo kami, Panginoon, na ma-adapt namin ang karakter ni Daniel na hindi ikinumpromiso ang kanyang pananampalataya, kundi iyon ay kanyang pinatatag at patuloy na ipinakita na ang paglilingkod sa iyo ay may karampatang gantimpala. Kaya naman, Panginoon, sa kanyang pagpupursige ng pananampalataya sa inyo, ang buong kaharian ng Babylonia, Panginoon, ay nagkaroon ng paggalang sa iyong pangalan, maging ang hari ay na-impluensyahan sapagkat kayo ang Diyos na ipinakita ni Daniel sa kanyang pananampalataya. Lord, pagpalain mo po ang bawat isa at naway ang salita na aming pinag-aralan ay hindi po natatapos dito bagkus ito ay maibahagi din namin sa iba. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.